Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang New Year game ni Renzo Bando kung ano sa kupunan ng Sol SK Knights na kung saan mga ropa ay nandito din ang ating fellow Pilipino na si Arvin Tolentino. At dito nga sa game na to mga ropa, sobrang ganda na naman ang naging laban, sobrang intense, sobrang crucial na naman ang laban dito sa may KBL. Magandang pambagong taon to mga ropa, parang laban ni Tipsy B at Mot. Talagang nagtagisan ang dalawang kupunan sa kanilang laban. Pero isa lang nakakasigurado dito mga ropa, maganda ulit ang performance na ginawa na rin sa Bando dito sa game na to. Mapahasel, effort, puso, scoring mga ropa, depensa ay kayang gawin na rin sa Bando. Lalo na dito sa game na to mga ropa ay napakita niya talaga lahat yun. Solid talaga ang bayad ng Red Boosters kay rin sa Bando mga ropa. Talagang all in siya kung maglaro. At dito nga sa game na to iisa-isahin at hihimay-himayin natin kung gaano naging sobrang ganda ng laban at sobrang gandang performance sa pinakita dito na rin sa Bando. Ito ang game analysis at breakdown. New Year's game dito na napaka-intense sila rin sa Bando mga ropa versus sa kupunan ng Sol SK Knights nila Arvin Tolentino. Simulan na natin to. Okay, game. Ngayon mga ropa, dito sa may starting 5 ay hindi kasama dito si Renzo Bando. Hindi siya starting 5 dito ng kupunan ng Red Boosters. Pero dito sa pagbubukas ng game mga ropa, magandang setup league agad ang ginawa dito ng kupunan ng Red Boosters. Easy 2 points ang nilabasan yan mga ropa. At after nito, nag-set lang ng off-ball screen dito si Johnny O'Brien sa pick-up niya dito sa may 3-point area. Naka-drop defense dito yung primary defender niya mga ropa at kitang-kita natin dyan. Open na open si Johnny O'Brien sa may 3-point area. Easy money basket is good sa may 3-point area. Kaya maaging lumamang dito ang kupunan ng Red Boosters mga ropa. At syempre malakas nga din ang kupunan ng SK Knights, hindi yan magpapabata against sa kupunan ng Red Boosters. Nakakuha sila ng good defense dito at sa may transition walang kabog-abog. Pumukol sila ng 3-pointer, basket is good. And then after nyan mga ropa, nakatulog ako. Puyat kasi nung New Year kanina kagabi. Kaya hindi ko na-record yung ibang clips mga ropa, kaya sa isang iglap naging 11-5 ang score. Nagkaroon ng 11 ora ng kupunan ng Sol SK Knights. Lamang na sila din sa may first quarter. Buti nga mga ropa, nagkaroon ng fast break dito ang kupunan ng Red Boosters. Pinangunahan yan ni Johnny O'Brien mga ropa. Easy 2 points na nagawa dyan ni Johnny O'Brien at isang minuto mahigit ang natitira dito sa may first quarter. Pinasok na dito ng coach ng kupunan ng Red Boosters itong si Renzo Bando. Johnny O'Brien naman nagkaroon ng good penetration dito sa depensa ng kupunan ng Sol SK Knights. Easy 2 points na napundar dyan ni Johnny O'Brien. At dahil kapapasok nga lang dito na rin sa Bando mga ropa, ang nangyari dito, nagkaroon ng good defense sa kupunan ng Red Boosters. At dito sa may fast break ang nangunguna dyan, walang iba mga ropa kung hindi itong si Renzo Bando. Slam dunk kagad ang ginawa dito na rin sa Bando mga ropa. Easy 2 points. Big impact kagad ang ginawa niya pagpasok pa lamang sa kanya ni coach dito sa may first quarter. At ang malupit pa dyan mga ropa, ito dito sa possession ng kupunan ng Sol SK Knights. Nabasa na rin sa Bando. Ang pasa dito ng kupunan ng Sol SK Knights is still na nagawa din na rin sa Bando mga ropa. Sayang nga lang, nagkaroon na nga ng magandang pasa si rin sa Bando doon sa Milan. Pero good defense naman ang ginawa dito ng kupunan ng Sol SK Knights at nakapag-pondar din sila ng puntos dyan. Pero itong first quarter na to mga ropa ay tinapos dito ni Washington sa kanyang buzzer beating 3-pointer. Pumasok yan mga ropa, basket is good. Kaya itong first quarter na to ay natapos sa score na all 15. Dikitan lang ang laban pagpasok ng second quarter. Pagpasok naman ng second quarter mga ropa ay pinasok na dito ng Sol SK Knights itong si Arvin Tolentino. Yun nga lang nung gumagawa na ng pangarap dito si Arvin Tolentino, nag-turnover siya dyan mga ropa at after nyan, back-to-back turnovers ang ginawa dito ni Arvin Tolentino. Natawagan naman siya dyan ng traveling at dahil yan pinagbayad siya dito ng kupunan ng Red Boosters. Napakagandang cut papunta din sa migit na. Easy 2 points na nagawa dyan ng Red Boosters, easy money. Nagpalitan naman ng mintes dito mga ropa, nagmintes din dyan ang kupunan ng Red Boosters. Pero nung magpa-fast break dito ang kupunan ng Sol SK Knights mga ropa, kitang-kita natin dyan. Good defense yung ginawa dito na rin sa Bando para mapigilan ang passive ball. Easy 2 points dyan ang kupunan ng Sol SK Knights at after niya nagmintes ulit ang tirada dito ng kupunan ng Red Boosters. Nagkaroon nga ng drought sa pagkakataon na to. Samantala si Arvin Tolentino naman, binawi dito yung dalawang turnovers niya. 3-pointer mga ropa, binanatan dito ni Arvin Tolentino, easy money. Sa pagkakataon na to mga ropa, 20-18 ang score, lamang pa din naman dyan ang kupunan ng Red Boosters at buti nga mga ropa, napakagandang depensa ang ginawa dito ng kupunan ng Red Boosters at ang tendency outcome yan. Fast break ang kanila napundar dito, easy 2 points, easy money. Napatime out dyan ang kupunan ng Sol SK Knights mga ropa at nagkaroon dito ng commercial. Pero after niyang commercial na yan mga ropa, ay bumanat dito na napakaganda depensa ang kupunan ng Red Boosters. Nakapagpundar sila dito ng pop-board na mid-range jumper at after niyan si Renzo Bando naman
naman ay napakagandang pass ang ginawa papunta sa kanyang teammate dito sa may ilalim. Tendency outcome niyan, easy 2 points ulit ang nagawa dyan ng kupunan ng Red Boosters. Na-swing naman yung bola dito sa may right side corner 3-pointer para sa kupunan ng Seoul SK Knights. Good closeout na ang ginawa dyan ni Renza Bando mga ropa. Yun nga lang pinanis dito ang depensa ni Renza Bando dito sa may 3-point area. And then after naman yan, kung napanis si Renza Bando, bumawi naman siya dito sa may depensa. Nabasa niya dito ang gagawin ng kupunan ng Seoul SK Knights, nahuli niya ang pasa. Sayang nga lang mga ropa ay hindi nakapag-convert ng puntos dyan ang kupunan ng Red Boosters. Pero doon sa sumunod na possession mga ropa, si Johnny O'Brien na ang bahala. Nakakuha naman siya ng puntos dito sa may paint. Nakakuha naman ng good defense dito ang kupunan ng Seoul SK Knights mga ropa at sa good defense na yan. Nakapagpundar sila ng perimeter jumper, mid-range jumper, basket is good. Napa-timeout yan ang kupunan ng Red Boosters. 28-25 ang score mga ropa, di kita ng laban. Pero after ng timeout, si Johnny O'Brien naman mga ropa ay tumirada ulit sa depensa ng kupunan ng Seoul SK Knights. Hirap na hirap silang pigilan dito si Johnny O'Brien mga ropa. At pagkatapos niya nagkaroon pa ng fast break points dito ang kupunan ng Red Boosters. Nakapagpundar sila dyan ng easy 2 points, basket is good. Naging 34-25 ang score. Lumobo na sa 9 points sa kalamangan dito ng kupunan ng Red Boosters, pero dito sa inbounds play na to, nagkaroon ng open look dito sa long range bomb. Ang kupunan ng Seoul SK Knights pumasok yan mga ropa, basket is good. At bago tuloy matapos sa second quarter na to, ay nilabas na ni coach dito si Renza Bando. Nakakuha pa ng mga puntos dyan ang kupunan ng Red Boosters mga ropa, pero second quarter na to natapos sa score na 34-30. May 4 points na akong nakalamangan dyan ang kupunan ng Red Boosters. At pagpasok naman ng third quarter ng second half mga ropa, nagkaroon ng long rebound dito si Renza Bando. At sa long rebound na yan mga ropa ay nakapagpundar ng fast break dito si Renza Bando. Walang bantay dyan mga ropa, walang nakahabol dyan kay Renza Bando. Easy 2 points na nagawa dyan ni Renza Bando, basket is good. Nakakuha naman ng top of the key 3-pointer dito ang kupunan ng Seoul SK Knights mga ropa, yung import nila swak na swak ang tirada sa may long range bomb. At after nyan si Renza Bando nag-attempt ng mid-range jumper dito. Nagkaroon pa ng assist dyan si Renza Bando mga ropa sa kanyang mintes na tira, pero ang kupunan ng Seoul SK Knights nakipagsagutan na sa pagkakataon na to sa may opensa. Ang ganda balasan naman ng bola ang ginawa dito ng kupunan ng Red Boosters mga ropa at eventually tendency outcome niyan. Right side core 3-pointer ang pinasok dito ng kupunan ng Red Boosters. And again mga ropa, sumagot na naman dito ang kupunan ng Seoul SK Knights. Naging mainit na nga ang laban mga ropa, 39-36 ang score. At dito naman mga ropa, nagkaroon ng magandang pass si Renza Bando papunta kay Washington. Yun nga lang sayang, hindi na ipasok ni Washington ang tira dyan sa may ilalim sa may paint. Buti nga mga ropa, nagkaroon ng good defense dito ang kupunan ng Red Boosters at sa good defense na yan, nag-aantay siya rin sa Bando dito sa may 3-point area dito sa may transition. Easy 3-pointer na gawa dito ng kupunan ng Red Boosters mga ropa, courtesy sa shooting dito na rin sa Bando. At dahil dyan, naging 41-38 ang score mga ropa, lumamang dyan ng 3 puntos sa kupunan ng Red Boosters, napa-timeout dyan ang kupunan ng Seoul SK Knights. Pero after ng timeout mga ropa, again, hindi talaga bumibitaw dito ang kupunan ng SK Knights, nakabawi na naman sila doon sa may ilalim doon sa may paint sa katauhan ng import nila. At dito naman mga ropa, nagkaroon ng rebound dito si Renza Bando, na foul siya dito ng player sa kupunan ng Seoul SK Knights. At after nyan mga ropa, again, mala sa kuragi na rebound na naman ang ginawa dito ni Renza Bando. O may ere talaga si Renza Bando mga ropa pagdating sa may rebound. At after nyan, good defense pa ang ginawa ni Renza Bando doon sa may ilalim. At dahil dyan, nagmintes ang tirada dito ng kupunan ng Seoul SK Knights. At dito, good hustle at effort ulit ang ginawa ni Renza Bando doon sa may rebound. Na outside ang bola dyan, pero still dahil nga sa hustle at effort ginawa din ni Renza Bando, napunta ulit sa kanila yung possession. Yun nga lang mga ropa, nagmintes ang tirada dito ni Washington. Nasayang dyan yung hustle na ginawa ni Renza Bando. At dahil sa mga mintes sa tirada dyan ng kupunan ng Red Boosters mga ropa, bahagyang nagkaroon ng run dito ang kupunan ng Seoul SK Knights. Dalawang magkasunod na punto sa kanilang ginawa dito mga ropa, at parehas yan pumasok. Kung kaya bago matapos ang third quarter na to, naging 46-44 pa ang score. Lumamang pa dyan ang kupunan ng Seoul SK Knights ng 2 puntos. Napa-timeout yan ang kupunan ng Red Boosters mga ropa, at after ng timeout, buti na lamang, nagkaroon ng right wing 3-pointer dito ang Red Boosters. Easy money, no problem, basket is good. At after nyan mga ropa, si Johnny O'Brien ang pinuntahan dito ng kupunan ng Red Boosters dito sa may ilalim sa may paint. Hindi nga maawat ng kupunan ng Seoul SK Knights dito si Johnny O'Brien mga ropa.
At dahil dyan, all 49 natapos ang third quarter mga ropa, di kita at digdigan nga ang laban. Pagbubukas naman ng fourth quarter mga ropa, nakauna dito ang kupunan ng Red Boosters. Pero yun nga lang, nagsagutan na nga sa puntos dito ang dalawang kupunan. Sumagot yan ang kupunan ng Seoul SK Knights. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, nagmintes ang tirada sa layup ng kupunan ng Red Boosters. Samantalang kupunan naman ng Seoul SK Knights ay nakapagpundar ng puntos dito sa possession na to. Kaya naging 53-51 ang score mga ropa, lumabang pa dyan ang kupunan ng Seoul SK Knights pagbubukas ang fourth quarter. At eto mga ropa, sa possession dito ng kupunan ng Red Boosters, napakaraming attempt ang ginawa dito ng kupunan ng Red Boosters, napakaraming offensive rebound ang kanilang ginawa, napakaraming second chance points niyan mga ropa. At ang tendency outcome nito, perimeter jumper ni Johnny O'Brien mga ropa ay kanyang napasok. At eventually nga mga ropa, again nakasagot na naman dyan ang kupunan ng Seoul SK Knights sa kanilang opensa. Nagmintes dito ang kupunan ng Seoul SK Knights mga ropa, nakapagpundar ng fast break dito ang kupunan ng Red Boosters. At after nyan, long 2-pointer na pasok dito ng kupunan ng Red Boosters mga ropa, kaya 5 minuto may get ang natitira dun sa may fourth quarter. 57-55 na ang score, lamang na ng 2 puntos dyan ang kupunan ng Red Boosters. Pero nagmintes dito ang kupunan ng Seoul SK Knights mga ropa, yan ang hindi pwede mangyari dahil mainit nga ang kupunan ng Red Boosters. At si Johnny O'Brien mga ropa ay nakatirada dito ng perimeter jumper. At dahil dyan mga ropa, napatimeout dito ang kupunan ng Seoul SK Knights. 59-55 ang score. Clutch 3-pointer naman ang pinasok dito ng kupunan ng Seoul SK Knights mga ropa, deep 3-pointer yan pumasok. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, no rooms for error na nga sa dalawang kupunan. Pumasok ang perimeter jumper dito ng kupunan ng Red Boosters, basket is good. At eto na nga mga ropa, nag-error dito ang kupunan ng Seoul SK Knights. At dahil dyan, nakapasok ng 3-pointer dito ang kupunan ng Red Boosters. At kitang-kita natin dahil sa 3-pointer na yun, naging 65-58 ang score, 7 points ang kalamangan dito sa may crunch time. Buti nga mga ropa, nakabawi din ang 3-pointer dyan ang kupunan ng Seoul SK Knights. Pero sa pagkakataon na to mga ropa, again, another mintes na naman ang tinirada dyan ang kupunan ng Seoul SK Knights. Samantalang ang kupunan ng Red Boosters mga ropa, sa pagkakataon na to ay ayaw ng magmintes. At eventually nga mga ropa, hindi na nakaporma dyan sa may dikdikan ng offense ang kupunan ng Seoul SK Knights. Naging 69-61 pa nga ang score dito mga ropa. 1 minuto may get na natitira dito sa may fourth quarter. Nilabas na dito si Ren sa bando ni coach mga ropa. At eventually, naging fouling game ang huling minuto ng laro. At ang nangyari dito mga ropa, naging 71-65. Natapos ang game na to, may 6 na puntos sa kalamangan dito sila Ren sa bando. Nakamtan ng kupunan ng Red Boosters ang panalo ko sa kupunan ng Seoul SK Knights mga ropa. Good performance na naman ang pinakita dito ni Ren sa bando. Mapahasel, depensa, rebounding at scoring mga ropa ay talaga maasahan si Ren sa bando. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa performance dito ni Ren sa bando? Panalo na naman ang kupunan ng Red Boosters. Umaakyat talaga sila sa standings mga ropa. Isa sila sa top tier team ngayong KBL season mga ropa. Pwede kayo mag-comment yan sa baba ng opinion. Magkwentuhan tayo.